Makasama na rin natin via Zoom si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at isa pong kolumnista. Makibalita tayo ng saloobin pa ng mga ating kababayan sa umuugong na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Magandang hapon po. Magandang hapon, Maan at Sandro. Sir, ano po bang nababalitaan nyo? Ito ba'y may clamor din ba? Gusto ba ng mga kababayan natin na finally matuloy na itong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo? Well, as to the clamor, wala pa namang survey na lumalabas tungkol dyan. Pero sa tingin ko, kaya may clamor o wala, kung may grounds naman, at nakita naman natin in the last Congress, na impeach na nga siya actually. Kaya nga lang nabasura dahil sa technicality na nirule ng Korte Suprema. So ngayon ay binigyan ng, dahil nga sabi ng Korte Suprema may problema yung timing So ngayon hinihintay na makalampas tayo dun sa 1-year ban at sa February, kung same issues lang naman ito, last time more than 1/3 ng House ang pumirma dito. So madaling salita, sa pananon ng House ay may kaso. So hindi naman nagbabagong circumstances So it's not about the clamor. It says are there grounds. Sa tingin niyo po ba, sa tingin niyo po ba na gamit na panangga ito po kasing statement na ito ay galing kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sinasabi niya na parang ginagamit na panangga itong issue ng flood control anomalies diyan sa impeachment laban kay VP Sara. Do you also share the sentiment? Nung nagulat nga ako nung sinabi ni Toby Chanco kasi bakit niya inuugnay yung usapin ng flood control anomaly sa ginawa ni Sara Duterte. Para bagang ano ba tayo, limitado lang ang ating kapasidad bilang estado na kailangan nating mamili, na kailangan gawin muna to para ito ay magawa. Hindi ba pwedeng sabay? Hindi ba pwedeng unahin yung isa? Ganun na ba kalimitado ang ating kakayahan bilang bansa? So marinaw itong pamumulitika kay Toby Chanco. Ginawa niya talagang leverage yung flood control. Ano man ang kaugnayan ng flood control doon sa kaso ng confidential funds at doon sa iba pang mga inakusahan si Sara Duterte, katulad ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni Speaker Martin Romualdez, yung former Speaker. So walang connection yun. So kailangan, ano tayo, single talent country that we need to choose? Oo. Sabi kasi ni Congressman Chanco nga, ay kumbaga, kukumpara daw ang umano'y kinuha or ninakaw ni Vice President umano o dito sa flood control projects ay parang maliit daw, no? Kumbaga wala pang big fish na napapanagot. Yun ang sinasabi niya That is the point. It's not about the amount. It's about the act itself. Alalahanin natin, may mga tao na nakukulong dahil sila ay nasampa ng kaso na 10,000 piso lang. Yung mga maliliit na tao. So sanay na tayo sa ganyan Pero hindi dapat yun ginagawa natin na para bagang dahil malaki ito unahin mo. Ano yung palakihan? Hindi dapat ganun. These are two separate investigations. Now, the flood control projects ay matagal na investigasyon ito kasi may due process ka dyan. Hindi yan basta-basta pwedeng magkulong ka ng walang ebidensya. Hindi ba? Samantalang ang impeachment, may procedure yan. May nakalagay sa saligang batas na kailangan ay magkaroon ng 1/3 vote ang House at tapos pupunta yan sa Senate kung saan 2/3 naman ng lahat ng senador ang boboto para ma-convict So there is a process. These two things are two different processes. And I think what Toby Chanco is trying to do is he's trying to throw a monkey wrench on a constitutional process by using a legal procedure, which is basically filing cases in court. Those two things are quite different because one is a criminal case, the other one is an admissive political case, impeachment. Etong
ito talaga sworn affidavit ni Ramil Madriaga, yung self-confessed bagman umano ni Vice President Sara Duterte. Paano ito makatutulong, Prof, o kumbaga mas mapapalakas itong impeachment complaint? Kumbaga present naman na yung mga dati ng articles, no, doon sa impeachment, at madaragdag pa ito. Actually, madadagdag yan. Pwedeng nakikita ko na baka gagamitin yan ngayon na parte pa rin ng bagong ebidensya, yung kay Ramil Madriaga. So, it will probably be used in the impeachment proceedings that will be, and the impeachment case that will be filed by members of Congress. Parang sinasabi kasi ni Madriaga, no, na parang alam niya, no, yung operasyon nung paggamit ng mga pera, kung sino yung mga nabigyan sa Pogo at sa illegal drugs. Parang pareho din yun nung parang statement. Remember ni Jimmy Guban, yung dating Bureau of Customs Intelligence Officer, na sinasabi ay inimplicate din, no, asawa pati ang yung kapatid. Dito nga kay VP Sara. Tama ka Sa dyan, Shabu Maana. trade, Sa tingin umano. ko, ito mga to ay papasok yan bilang mga bagong anggulo. Kasi ako nga, babalik tayo doon sa punto tungkol kay Toby Chanco. Kasi alam naman natin, meron din nagbabalak na mag-file ng impeachment complaint kay Pangulong Marcos. Si Representative Erice ata, at ibang mga pro-Duterte na congressman. Ako, sa akin, huwag pigilan yung mga yan. Mag-file. Total, may proseso tayo dyan at malaman natin kung sino, anong tama, anong mali. It is going to be a good learning opportunity for people to know the differences about a heavy case, a weak case, a case that is warranting action and not warranting action. So, bakit kailangan, doon ako medyo nababahala doon sa mga kondisyon na susuporta lang siya sa impeachment kapag merong nakulong na big fish. Saan logic nang gagaling yan? Na parabagang conditional. Baka sa bagay, si Toby Chanco hindi naman yan pumimara doon sa unang impeachment eh. So, sabi ko, hindi siya kawalan ng boto dahil matagal naman siyang hindi bumoto nung una, right? So, it's something that is just being consistent. But it's kind of disturbing. It's not good to politicize this thing because it's basically politicizing this thing. Sinabi ko nga, lahat ng gusto magsampa ng kaso, magsampa ng kaso. Lahat ng gusto magsampa ng impeachment complaint, magsampa sapagkat may procedure naman tayo dyan, may proseso tayo dyan. And that made a strong case be heard. And maganda nga yun, mapag-uusapan natin, maituturo natin sa publiko, sa mamamayan yung proseso, ano yung tamang proseso, ano yung mali, anong mahinang ebidensya, ano yung mabigat na ebidensya. Ito po bang mga naging ganitong pahayag, ito'y nagpapatunay na nasa kabilang side pala itong si Congressman Chanco? Well, ayoko mag-speculate. Aha. Ayoko mag-speculate. Hindi sa mana, ayoko mag-speculate na si Representative Erice ay makaduterte. You know, I don't want to speculate. These people, but what is going to be interesting about if there will be an impeachment complaint against President Marcos and an impeachment complaint against Sara Duterte simultaneously, then magkakalabasan talaga dyan yung magkakampi. Maganda rin makikita mo kung sino yung buboto po por dito, sino yung buboto po por dito. Magkakaroon ng kalinawan ang mga political alliances. So maghahati ang mga dekolor sa puti. Well, yeah. Basically, mapipilitan ang congressman na mag-decision kung kanino siya pipirma. Doon sa impeachment complaint na laban kay Sara Duterte o the impeachment complaint laban kay President Marcos o sa parehong dalawa o hindi siya parang pipirma doon sa dalawa. You know, it's going to be something that we'll see. So it's also educational. Ang mabuti na yun, lalabas na lahat para alam na natin. Of course, may kaunting kaguluhan, pero kung susunod naman tayo at i-uphold natin ng processes, these are constitutional processes. Inuulit ko, may impeachment process tayo at mayroong sa saligang batas natin, mayroong step by step. Ang pag-file ng complaint naman to, kaya nga yung ginagamit ni Toby Chanco na kondisyon pagsasampa ng demanda sa mga big fish, dapat i-remind sa kanya na ito ay legal na proseso. Hindi ito basta-basta pwede mo i-file ng walang ebidensya. Hindi mo pwedeng basta-basta ikulong ang isang tao. Kasi hinahanap nila dapat may makulong na big fish. Hindi mo naman basta-basta pwede ipakulong kapag walang ebidensya. Sinasabi ng iba ang big fish si Martin Romualdez, siya ang big fish. May mismo nga si Senator Lacson ang nagsabi na mahinang ebidensya laban kay dating speaker, Martin Romualdez. So,
Ano yun, ikukulong mo lang para makulong? Hindi ganyan ang batas natin eh. Pero ang impeachment kasi, basta merong pumirma, ang 1/3 ng Congress ng House ay mag-impeach, impeach. Tapos didiretso sa Senado yan. Yan ang proseso. Huwag nating paghaluin ang pula sa puti. Nitong 19th Congress, nung nagkaroon nga po ng pirmahan, ay may himala rin pong biglang hindi bumoto, hindi pumirma, nawala bigla doon sa plenaryo. Marami naman doon. Katulad nung lahat ng karamihan sa mga congressman galing Mindanao ay hindi pumirma, lalo na sa Davao Region. Marami doon. And I know the politics of it all. You know, all you need to do is to have 1/3 of the over 300 members of Congress. Ayun. So, Senate ay threshold, Senado ay threshold 16 votes, tama ba? yes, Oo, it's 16 votes. Kasi ito nga dapat ipaliwanag din. Marami kasi nagsasabi paano daw si Bato de la Rosa hindi uma-attend. Paano daw kung biglang i-arrest si ganitong senador, si ganitong in-jail. Oo. Ang linawin po natin dito, yung kahit makulong po yung mga yun, kahit magtatago si Bato, ma-arrest na mapadala na sa The Hague, hindi pa rin po magbabago ang bilang hanggat hindi sila in-expel sa Senado. Kasi po ang malinaw po nakalagay sa Congress sa Ligang Batas, all senators. At kung kahit na po, hindi ibig sabihin porket nakakulong ka or ikaw ay nagtatago, ikaw ay hindi nakasama sa bilang. Alalan po natin si Laila de Lima, nasa kulungan siya, pero senador pa rin siya noon. So, ang ano dito, it won't affect the threshold, which is 16. So kahit na kunyari wala si Bato at wala yung ibang mga pro Duterte senators, the same number, and if they are not expelled by the Senate itself through a vote of 2/3 of its members, ay member pa rin sila. So kasasamay sila sa pagkukompute ng 2/3, in which case it's 16. Ang maapekto lang dyan, pagdating dun sa mga, kapag wala sila sa hearing, hindi nila matatanong. Mababawasan yung mga kasi syempre, pag ang wala ay si Bato, mawala din yung ibang mga pro-Duterte senators. Kunyari, pagpalagay na sila, malagay din sa alanganin, wala na silang oportunidad para magtanong during the... Prof, sorry, kulang na tayo sa oras, Diba? Prof. Opo, Pag-usapan sige pa po. natin yan sa mga Sige. darating na araw. Maraming salamat Okay. po. Sige po, maraming salamat din.